Ako po si Wilward Simeon from Ilocos, Ilocano. Bunso po sa 4 na magkakapatid. So, mahirap po ang buhay sa Ilocos, sa probinsya, kasi ang trabaho doon ay pagbubukid. So, naranasan ko nung bata ako, magtanim ng palay. Gigising ka ng maagang maaga, tapos pupunta ka sa bukid para magtanim. Mahirap doon. Unang-una, mapuputikan ka. Maghapon na nakayuko ka. Kasi hindi ka naman pwedeng nakatayo na magtanim. And then, after ng pagtatanim, doon ka naman medyo sasaya kasi syempre kikita ka na. Kaya lang, yung pagod na naranasan mo doon sa pagtatanim pa lang at syempre aalagaan mo ng ilang buwan yan, parang hindi ka kontento kasi magkano lang naman ang kinikita. Hanggang sa naisip ko na ano kaya kung pupunta na lang ako sa Manila, baka doon yung mas magandang opportunity. Nung lumuwas ako ng Laguna, nag-apply ako ng mga trabaho. So natanggap naman ako. Yun nga lang, palipat-lipat, hindi ako nare-regular kasi wala naman akong natapos. Yan. Hanggang sa sabi ko, ano kaya kung mag-drive na lang ako ng tricycle. Kasi mayroon namang napundar yung tatay ko na tricycle sa 2 dekadang pagtatrabaho niya bilang personal driver. Mahigit 4 na taon akong mag-tricycle driver. So araw-araw ako ay namamasada. So, parang empleyado din na gigising ka ng maaga kasi tatimingan mo yung paglabas ng mga estudyante at mga empleyado dahil sila yung mga pasahero namin. And pagdating naman sa gabi, so ganun pa rin, sila pa rin yung pasaheros namin. Sa araw-araw na ginagawa ko yung pagdadrive, talagang na-master ko siya. Nakabisado ko yung mga pasahero ko. Kung anong oras yung labas nila, saan yung bahay, saan ihahatid. Alam na alam ko kung sino yung mga kuripot at sino yung mga galanteng pasahero. Yun nga lang, talagang nakakapagod. Imagine mo, mula umaga hanggang gabi, araw-araw na ikaw ay namamasada, nagdadrive. Nauulanan, naaarawan, nauusukan, at araw-araw na laging amoy pawis ka. Pinagtsatsagaan ko na lang yon kasi no choice naman ako dahil wala naman akong natapos sa kolehiyo para sana makapag-apply ng magandang trabaho at kumita ng malaking pera. Hanggang sa na-introduce sa akin yung ganitong business, yung MLM, yung Network Marketing Business, na-invite ako ng aking kaibigan. So sabi niya, baka daw gusto kong matuto ng online marketing na pwedeng pagkakitaan kahit part-time lang. Nagustuhan ko siya kasi nakita ko doon na maraming mga kumita na ordinaryong tao lang din tulad ko na kumikita ng malaki. Kung nagawa nila yon, siguro naman kaya ko din. Kaya yun nga lang, ang problema ko that time is yung kapital. Dahil wala naman akong malaking ipon kasi magkano lang naman kinikita ko sa pagdadrive. So, hindi yun ang naging hadlang. So, ang ginawan ko talaga siya ng paraan. So, yung paraan na ginawa ko, talagang sinanla namin yung tricycle namin. So, nausap ko na masinsinan yung tatay ko. Ang maganda naman ay nagtiwala naman siya sa atin. Doon sa previous company ko, kumita rin ako doon. Yun nga lang, dumating yung pandemic, ilang buwan din na hindi talaga ako kumikita kasi yung previous company namin nagsara. Nung pandemic, talagang mahirap kasi wala akong income, so puro palabas yung pera. And hindi ka naman pwedeng lumabas kasi lockdown. Umaasa lang ako that time doon sa ayuda ng gobyerno. Kaya lang, syempre hindi naman yun sapat. Meron din tayong mga ibang kailangan pa, ibang gastusin. So, yung kinita ko before doon sa previous company ko, unti-unti nauubos na. So, worried na ako noon kasi sabi ko, ano kaya ang gagawin ko pag naubos itong pera ko? Malamang sabi ko, hindi magtatagal yung naipon ko. Tinawagan ako ni Apkris and then in-invite niya ako. So, dito sa We Provide. September 2020, yung una kong punta sa office. Kahit akong gawin kasi unang-una, kilala ko naman yung mga kasama ko. Kilala ko sila na talagang maaasahan sila. Kesa naman sabi ko, wala akong gawin. Sabi ko,
Siguro ito pwedeng kahit makasurvive lang, kahit kumita lang ng paunti-unti. Kaya lang talagang sangkatutak na rejection yung natanggap natin. Naalala ko that time, yung mga na-invite ko, sabi nila, wala daw silang pera, wala daw silang time, wala daw, busy daw sila, wala daw magnenegosyo sa panahon nga ng pandemic, walang pera ang tao. Hanggang sa dumating yung point na parang gusto ko nang mag-quit. At dumating sa point na yung pera ko sa bangko, 3 piso na lang natira. Hindi ako nag-quit, may tinuloy-tuloy ko lang. At maganda naman sa We Provide, meron tayong mga upline, meron tayong mga mentor na nag-guide sa atin, nagmo-motivate at nagbibigay ng moral support. Baka daw meron akong kailangan lang na i-adjust ng konti. So nakinig naman ako sa mga payo nila. Kinausap nila ulit ako. So, after namin mag-usap, na-motivate ako. So, sabi ko, sige, gawin ko ulit 1 buwan pa. Hanggang sa dumating yung isa, kapag pa-join ako na galing lang sa online. So hindi ko siya kilala, hindi ko siya friend sa Facebook at hindi ko talaga siya kamag-anak. Kung gagawin ko, kung ulit-ulitin ko yung ginawa kong effective na napa-join ko itong isang tao na to, malamang lalaki to, dadami to. So inulit-ulit ko lang yung ginawa ko, nasundan pa ng isa, hanggang sa doon na ako kumita. Then nagtuloy-tuloy naman yung result ko dito sa We Provide. So hanggang sa nakapagpa-join na ako ng mga nasa ibang bansa pa. Kasi online lang naman yung ginagawa namin. Okay, so nakapagpa-join ako sa Laos, sa Cambodia, sa Hong Kong, sa US, sa Middle East. Yung iba hindi ko na maalala. Hanggang sa biglang dumami talaga yung members ko. At sa pagdami ng members ko naman, yung income ko bigla siyang nag-jump. So nung June 2021, doon ako unang kumita talaga ng 6-digit income. So, sobrang na-amaze ako kasi sabi ko, first time ko kumita ng 6-digit income. No? Magkano lang naman yung, kasi dati yung kinikita ko, magkano lang naman. Diba? Pero, dito, pwede pa lang kita ng 1 buwan lang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Okay? So, hanggang ngayon, yun pa rin yung kinikita natin. Dati, hindi man lang ako makabili ng magagandang damit, makabili ng mga gamit ko. Pero dito sa We Provide, yung mga gusto ko, na nabibili ko na siya. Yung laptop ko, nabili ko siya ng cash. Ay, nakakabili na ako ng mga mas masasarap na pagkain ngayon. Nakakakain ako sa mga mahahaling restaurant din. Nakakapag-bonding na kami ng aking ng family. Yung nanay ko na dadala ko siya sa beach, na isasama ko din yung kapatid ko na dati hindi ko magawa yon, hindi namin magawa yon. Ang isa sa pinakamagandang blessing na naibigay sa atin dito sa We Provides, dito ko na nakuha yung first car ko. Yun po ay cash, hindi po siya installment. Ang maganda pa sa We Provide, nakakapag-save na rin ako ng medyo malaki-laki. Nakikita ko 3 years from now, ang future ko dito sa We Provide na talagang life-changing opportunity siya. Dahil imagine nyo, 1 taon pa lang pero naging Millionaires Club na tayo. Paano pa kaya sa 3 taon? Malamang yung 1 million na kinita ko sa 1 taon lang ay baka mag 10 times pa. Sa mga probinsyano, mga tricycle driver, mga ordinaryong tao lang din na tulad ko, siguro pag mayroong opportunity na makita ka, maganda masubukan mo siya. Kasi hindi mo malalaman na para sa iyo ang isang bagay hangga't di mo siya sinusubukan. Huwag kayong matakot. Kailangan dito kailangan malakas yung loob mo. So, nagpapasalamat po ako una, syempre si God, and syempre sa company, sa We Provide, and sa bumubuo po ng We Provide. Sa buong management, si Sir Anthony Nang, si Ma'am Celeste Reyes, yung pong mga VPs, sila Sir Francis Garcia, Ray Angelo Reyes, sila Sir Neil De La Paz, Arlene Del Rosario, si Ma'am Bina Batara, and sa grupo po namin, TGFB, and lalo na sa aking mentor, si mag-asawang upline Chris and Rhea. Sa grupo ko po. So, rise and shine, We Provide!